Morning po or good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 7, 2026 at tayo ngayon ay dito sa may Trino, mga bagong pag-asa, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin ngayon sa may Parkwood Hills Subdivision, bagong silangan po yan, Novaliches, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa kasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sasakyan eh. Ang Philippine National Police Academy, PNPA, ay muling nagbukas ng kanilang aplikasyon para po sa mga nais maging kadete. Balik eskwela pa rin. No PNP siya, police matter, pero ikaw na pa rin sa eskwela. Hindi nga lang, balik akademya dahil po sila ay bukas po na aplikasyon. At malaman natin paring Olan kasi baka may mga nakikinig sa ating mga magulang na ang mga anak nila ay gustong ipasok sa serbisyo at may mga kabataan po dyan na nais na hindi pa po nila alam kung ano yung tatahakin nila pagdating po sa kolehiyo. Pwede po nilang ikonsidera ang pagpasok po sa Philippine National Police pamagitan po ng kanilang cadetship program. Ito po ay malalaman natin ano pa pagkakaiba nitong PNPA sa simpleng yung mga ibang police training. At alam naman natin kung ano yung pagkakaiba niya sa Philippine Military Academy. At mamaya ay himay-himayin natin kung ano ba yung similarities at pagkakaiba niya. At ang gusto ko malaman dito, kapag ako'y nakapasok at naging isang pulis, magkano ang entry level at magkano ang entry na sahod? Yan ang maganda pag-usapan natin. English ba tayo ngayon dito? Ay, mamaya alamin natin pare ko lang kung may English yan. Kaya mga kapuso, pag-usapan din natin yung lindo ng gabi. Magkukumpito din pagkakaroon na kayo makikita sa ilang pala ng oras buong kapuluan, pare ko lang. 6:50 ng gabi. Labanan ng fake news. Proyekto 5, 9, 4. DZBB, Balita Totoo. Mga kapuso, ako po si Melo Nagbago. Salamat mga kapuso sa inyong ising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Mercury Truck, 24 oras sa mga tinutugan. Mercury Truck, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, sitahin ang website www.mercurydrug.com. Lymphatic drainage, ang paraan upang makabawas ng pamamaga at detox sa katawan. Balikan ang mga benepisyong dulot nito sa lecture ni Dr. Edinel Calvario sa usapang Kay Galing. Maraming informasyon tungkol sa ating kalusugan ang matututunan dito lamang sa Iling Galing. Live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at sa DZWB. Dito sa GMA, naniniwala kami ng nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapakalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZWB sa 47 Catholic Mass Media Awards. And now, the CMA for Best News Commentary goes to Nero Delgado sa Super Radio DZWB 594 kHz GMA Network. Pero Leprado sa Super Radio DZWB Best News Commentary Program.
Maraming salamat po. Lymphatic drainage ang paraan upang makabawas ng pamamaga at tibok sa katawan. Balikan ang mga benepisyong dulot nito sa lecture ni Dr. Edinel Calvario sa usapang Kay Galing. Maraming impormasyon tungkol sa ating kalusugan ang matututunan dito lamang sa Healing Galing. Live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at sa DCWD. Mag-ingat, siguraduhin totoo at hindi peke ang pinibili ng mga Healing Galing products. Pumili lamang sa mga authorized dealers at website nationwide. Ang iyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita o integridad. Yelo del Prado Joel Reyes Soler at Romena Salvacion. Sa Superadyo para hindi mapuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Superadyo DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Superadyo DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Superadyo DZWB. Balitang tama, balitang totoo. 305-4. Mga kapuso, ang oras po kapuluhan, 6:56 na po ng gabi. Siya pa rin po si Paul Angkal. Siya po si L.A. Lam. Parang wala, gusto ko nang batiin si Alfonso Tolosa, nakikinig sa atin. Mukhang nagbahagi siya ng kanyang karanasan. Demented daw siya, nilalagyan daw niya ng tamtax yung upo ng kagalit niya na buti. Ayun, pinatayo siya sa harap daw ng pisara. Pinaupo na ko dyan. Tingnan ang klase mo ito si Alfonso Tolosa. At parang wala, gusto natin batiin, ano? Eh, kanina sabi ko, di ba, yung gusto ko sana ipatun ko yung kumuha sa akin ng ano, yung pinasusuot ako ng wag tularan, madaldal ako. Eh, nakikinig sa atin yung isa sa mga staff ni Senator Tulfo. Oo. Si Senator Ivy Alcantara. Si Ivy, sana Ivy. Ano ba si Ivy, napakagani magluto niya ng sauce ng fishbowl? Nagdagdag ba ng fishbowl Oo, yan, nagluto minsan dyan sa CBD, sa press office. Ang alam ko, may ari to ng jam shop. Ganun ba? Oo, dahil may negosyo din. Alam mo, marami negosyo to eh. At sa kanya ko na karoon ako ng, ito ba may ari ka ba ng jam shop? Oo. Hindi kasi siya nagpaliwanag sa akin na akala mo lang maduti. Pero ang daming pera niya. Kaya pala yaman ni Ivy. Oo. Ganun. Parang Ano di ba pa ako ginagawa niya? nakakatingin ng link. Pero wala akong memory doon. Wala akong naalala na nag-tip ko na. Ano ba ginagawa ni Ivy ngayon? Ayun, nag-aati daw ng ano, ng mga pet party. Hindi. Ano to? Sa mga dyaryo. Ano to ngayon? Ayun, oo. Ay, Miss Ivy, happy listening ha. Maligay makikinig po po ay kasama ko. Medyo maganda ang ano ngayon. Ako ay nanonood sa Netflix ngayon. Diba? At paring ko na, binabati natin ang buong person ng PUP, Philippine University of the Philippines. Nakikinig sa atin si Professor Dominic McDonald. Wow. Isa sa mga pinakamanunupit na professor namin dyan. Ayan. God bless po, sir. Ayan, ito, paring ko na. Tinatawagan po natin ang ating city ngayong gabi. At meron na bang ano?
motorsiklo, mga service vehicle yung PNP HPG. At binabagtas niya ito kahaba ng SLEX, hindi ko alam kung sa particular na bagay ng SLEX yun. Ngayon parang lilipat siya ng lane. Ngayon, habang palipat siya ng lane, meron isang SUV kulay puti na parang mag-overtake. Sobrang bilis, eh. Makikita mo, bakit dun sa video, yung itsura ng pagkakabangga, talagang mabilis. Pagkabangga, nasagi o nabangga yung motorsiklo ng HPG. So yung nangyari, dahil SUV versus motor, hindi nilaban yung naka-HPG. Ngayon, ang problema dito, pare ko lang. Pagkatapos mabangga, hindi man ang inituan yung nakabangga sa penyong police. So ngayon, di parang nangyari na hit and run, itong naturang posting. At continue pare ko lang, ang natuto, ang National Police Commission ay maraming nagpahikot, naglabas sa isang pahikot sa maraming nilang kinukundina yung pangyayari. At inatasan na ng NAPOLCO ang PNP HPG na investigahan at alamin po yung pagkakilala ng driver ng SUV na iyon upang sa gayon, ipapanagot. At ang LTO, kung doon nagkakamali, naglabas na rin nata ay ang show order. Pinagkagawin na rin ang kanilang investigasyon para matuto yung pagkakilala doon sa sakit ito. Alam mo, nakakatakot to. Ang tindi ng pelikul nun kasi nasa expressway ka. Oo, kasi kung minsan yan, dito lang sa mga simpleng highway, sa EDSA, kahit nga sa mga secondary road, mga main road, magkaroon lang ng hit and run, nakakatakot ng mabangga eh. Ito kasi, ang bilis niya. Di ba parang ang nangyari na ako eh? Di ba? Oo. Kasi ka malaki ka eh. Malaki ka, apat ang gulong mo at dalawa yung kalaban mo. Oo, ang dating niya, parang nabuli ka na niya, di ba? Eh parang di ka ugnahin din sa pag-uusapan natin ito. Ito mga kapuso, total po bukas mo mga kapuso, balik eskwela na. At isa nga po sa mga dapat natin paghandaan bukod siyempre sa pag-aaral ng mabuti, bukod sa baon ng ating mga magiging anak, at gayon din sa iba pang mga paghahanda, dapat ihanda po natin ating sarili sa mga insidente po nitong bullying na to. Diba? Hindi natin maiwasan to, lalo na kung hindi natin control ng environment, ang kapaligiran eh. Mga kapuso, pabigyan doon tayo ng mga informasyon at kaalaman tungkol dito. Kahit sige, pinapressure mo. Namin to. Kasama ho natin mga kapuso sa kabilang linya, ang isa po sa ang lead convener po dito po Grupo Pilipinas with Bullying. Kasi na isang araw paring wala, nag-launch sila ng isang kampanya dito po sa Quezon City para nga po manawagan sa gobyerno. Epektingin na po ito po mga batas, may kaugnayan po sa bullying. Kasama ho natin sa kabilang linya si Miss Owesa Joy Osea. Owesa Joy Osea, ang lead convener ng Pilipinas with Bullying. Ma'am Owesa, magandang gabi po. Welcome po sa DCWB. All po, Lalo Vicente Santos Puedo. Hello po, Sir Olan. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para makapagsalita po bilang lead convener ng Pilipinas with Bullying. Good po sa inyong lahat. Yes po, ma'am. At sa lahat po ng nakikinig. Yes, ma'am. Yeah, maraming salamat din po sa pagkakataon. Ma'am, at ako, alam niyo po, isang araw pa po ako naghahanap kung sino ba pwedeng ma-interview tungkol sa bullying kasi hindi napapansin eh. Ang daming paghahanda, ang daming mga preparasyon, ano ba, yung mga school supplies, ganyan, ano ang isusunod na uniforme ng anak, anong ibabaon, pero hindi natin napaghahandaan. Paano ba tayo pag na-encounter natin itong mga bullying eh? Oo. Pero ang taring muna siya araw kasi nakita ko meron po kayong campaign sa PC, yung kanyang kampanya. Ano po kayong layo na? Opo, layunin kasi namin for the Quezon Memorial Circle, no? Tulo ng Pilipinas with Bullying. We wanted that people to know, no? Especially yung mga magulang, at saka yung mga kabataan, no? At saka sa ibang tao na nakaka-experience ng bullying, na meron pala tayong mga laws ng RHS 7 regarding Anti-Bullying Act of 2013 at saka yung Safe Spaces Act or RA 1131. Not everybody know about their rights, no? Na meron pala tayong mga law na to help us with anti-bullying. May konti lang mga loopholes kasi tulad nga nung nangyari doon sa kaso ni Sir Vargas, if you happen to know na yung anak nila ay nabully,
ay may mga konting problema na hindi nabigyan ng solusyon or paano ba natin matulungan ang mga bata na nabubuli. Ganun po. Ano yung nakikita niyo po na For parang me, butas dun sa batas? Kasi parang doon nagkakamali na ibasura yung kaso na yan eh. Parang yeah. ang isa sa mga respondent at complainant yan is yung isang kongresista, isang artista. Yung anak nila yung parang involved dun sa bullying. Ma'am, ano yung nakita niyo Opo. problema? What I have not know, hindi ko rin naintindihan ang I want to look into the issue or what happened next. Kung bakit nabusura mo, dapat na pinagpapentahan natin ang naka-experience ng bullying. Tapos ngayon, ang testing ang naglipat sa panalo. Diba? That's a very big question. And I think we have to look into it to make sure our children are safe, especially kapag nasa school sila or nasa labas pa ng school. No? I think that's the reason why na hindi ata na-cover masyado because it happened outside of the school. Sa Anti-Bullying Act kasi natin of 2013, nakalito ko doon, ang coverage lang niya is elementary and secondary. So, paano naman yung nasa labas, outside of society, nangyari po ang bullying. Diba? Ano sa tingin ninyo doon? So, I think these are things that everybody, all the government should look into it. So, DILG, Commission of Human Rights, PNC, ito yung mga government to work together to coordinate to na maamyendahan or we should ask for the protection of every child or every human Filipino who is being bullied. So yun yung ano ba, pinamanawagan ng inyong group na makamiyanda ng batas regarding sa pamumuhay. Yes. Oo, that's right, that's right. Alam niyo ba, ang bullying is very harmful. It can cause damage sa emotional confidence ng tao, yung mental health niya, they become fearful, and yung anxiety nila is afraid of going out of the society. Diba? Dapat we have to also look into strengthening family values and culture. Because tayo mga Pilipino, we have those big ties in our family. But I think raising our children should always be very attentive tayo and put, special attention on it, especially if we are raising children for the future. Ma'am, bilang isang magulang, siguro po kayo po isang magulang at may mga anak din po kayo. Ma'am, kayo po ba ay naka-experience po ba kayo na yung anak po ninyo ay nabully or yung nagsumbong sa inyo o itinago? Ano po ba? May karanasan po ba kayo sa bullying? Yes, actually, that's the reason why that I speak loudly regarding bullying. Because ako, naka-experience din ako ng bullying. No? When I was a child, and even right now in our society, we see people na bubully us because of our gender, because of our age, because of our race, or our background. Nalapitan ako. For me, naka-experience din ako ng bullying. My son is not here, no? Bago siya mag-grade 4, mag-grade 4 na yung anak ko, naka-experience din ng bullying. So, I am really, I wanted to voice out kasi I don't want to be a title, no? Na ako naka-experience ako ng bullying, tapos yung anak ko nabubullying din. Diba? So, we need to stop this title of bullying. The powerful always know na dapat hindi na ginagamit yung power nila, no? Oppress the weak. And the weak should also know that they also have rights to fight for themselves. And I hope the government looks into this. Kasi kahit nakasiguro kayo, you would also decide kapag kayo ay nag-bully tapos ang bully ka ang nakaligtan. Ma'am, anong naging action niyo?
yung anak po ninyo ay nakaranas po ng bullying, ano po ba, kayo po ba pumunta po sa isang eksperto? Kayo po ba, pinuntahan niyo po ba sa eskwelahan, yung nambully sa anak ninyo, kinumpronta niyo po ba? O paano po? Paano niyo po siya, paano po yung unang hakbang na ginawa nito? Ang unang hakbang ko, is kinausap ko yung anak ko. Kasi kinausap ako nung teacher. Actually, was the teacher ang nagturo sa akin. And my son was really quiet about it na may nag-bully sa kanya. And I really felt bad about it. Kasi my son is already in secret from me that somebody is bullying. Bilang isang nanay at bilang isang magulang, hindi ko matanggap yun na it causes him distress. It makes him not go to school anymore. Nagkaroon siya ng na-intimidation sa sarili niya. And then I talked to my son, what really happened? So I found out meron na nagbubuli sa kanya, may nag-call ng name sa kanya, sinangkan ko ng teacher. So I talked to the teacher that I wanted to talk to the parents because what the kid is doing, it's not right, no? Unang na lang, bilang isang nanay, gusto din natin makipag-away. But we have to do things right. No? Hindi lang yung nakipag-away tayo. So we have to go on to the process of, doing the right thing. So kinausap ko yung teacher. Gladly, the teacher naman, kinausap naman yung magulang ng bata. Nagkaroon naman ng intervention. And naging maayos naman yung pag-uusap namin. So, yung bata talaga, na nakita ko, nagkaroon siya ng psychological problem. Kaya bakit siya nag-bully? So, hindi naman pwede na lagi na lang natin yung bakit na lang nag-bully. Kasi, what if it happens again? Na nag-bully na agad na naman siya sa anak ko. So, what protection na meron ba tayo na we are sure na maayos ang kalagayan ng anak ko. So, ang nangyari, natuwa naman ako sa teacher na binabantayan naman niya yung bata. And she made sure na walang violence na nangyayari within the classroom. Pero ang akin lang pinag-alala, what if other mothers doesn't know their rights? Kasi yung bata ko, hindi nagkwento eh. Yung anak ko yun, hindi pa sa teacher. At ang una ko naisip nung binanggit niya, hindi kaya yung bata, kahit dalawa yun eh, pwedeng talagang nahihiya na siya. Kaya hindi niya may subo sa magulang, hindi na alam kung anong gagawin. Pangalawa is, kaya ko naman, kumbaga parang baka yung teacher lang yung medyo sensitive, hindi kinakaya. Pero yung bata, strong siya, hindi lang niya kinukwento. Pwede kasi, pero ma'am, ano yung sa interpretasyon ko, ma'am, ano yung mas nanaig talaga doon? Na yung anak niyo po ay nahihiya o yung bata strong naman talaga siya, parang hindi ko na kailangan isa ko kay mami, kaya ko naman talaga kaaramin yung buki niya, hindi ko lang pinapansin. Actually, both. Yun ako natutuwa sa anak ko kasi very strong yung personality niya kahit quiet lang. But I have an issue there because I don't feel good when my children doesn't tell me what's going on. Diba? Kasi that causes a psychological, impact on him as a child. Yung how he sees himself. Kasi yung bata yan, nag-fall out ng namesake dun sa anak ko. And one time, another pangyayari na naman, sinulang daw yung anak ko. Yung mga bagay na parang I am a little bit, I cannot be quiet about it. I have started to become restless. I wanted to act upon it. And I think that's the reason why na pinupush ko talaga ang anti-bullying because it is an experience that happened to me. And kung hindi natin ipaglaban ang mga anak natin, who would? And that's the reason why na parang gusto ko na ayusin, amendahin itong RD 1067 Anti-Bullying Act of 2013 because there's a lot of loopholes, no? Kasi paano ipaglalaban ng anak ko ang kanyang sarili? I read some parts that you cannot retaliate. Eh paano kung inututusin mo
Lulubog ka na, tapos hindi ka pa makapag-rental leave, diba? Babalikan ba yung batang na so, I think there are some things that we have to look into it and we have to work on it na dapat bigyan ng special attention ng gobyerno natin and all the government agencies. I am calling out the DILG, the DSWD, Commission of Human Rights, ano ba yung mga grupo na, or even, you know, the National Youth Commission, because we are talking about the youth na nangyayari talaga ang, diba? Bakit yung gumawa ng batas na yung mga It's like protecting themselves, the powerful, and how can we protect the weak? Diba? Necessarily they cannot speak for themselves. Kaya ako nararamdaman yung pinaghugutan ni Ma'am Moesha kasi siyempre kaya alam mo siyempre anak mo pagka nasa gustong gulang na pwede nang ipasok sa eskwelahan at nararamdaman mo na safe dapat yung anak mo kasi nga una-una ko sa private mo pinag-aaral yung anak mo gumagastos ka ng malaki so ramdam mo dapat na bukod sa umuwing may matalino yung anak at may bagong kaalaman umuwing buhay buong parte ng katawan diba? Hindi naman kahit naman nasa public school siyempre mas marami kasi komunidad ang mas maraming makakasama dyan pero dapat ko nga parang nakalusot tayo ng mga panahon natin na buong pa rin ang parte ng katawan natin pero ito ma'am mamuwesta ito kasi ang tanong baka may mga ipapayo ba kayo may mga tips ba kayo sa mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon na may tips ba para hindi ka mabuli I mean para nang meron ka dapat na maging aura bilang isang estudyante meron ka ba dapat na maging eto dapat ako parang hindi ako mabuli o dapat ba maging bully na lang ako parang hindi ako maging bully anong tips nyo ma'am para po hindi mabiktima ng bullying ang staff estudyante lalo na papapasok ka na po bukas ma'am True. Actually, naalala ko nga nung high school ako yung tagapagtanggol ng mga bully. Sergeant at Arms kayo ma'am dati no? Ngayon, so, ko lang, I wanted, you know, children and the youth, especially yung mga high school, kung yan talaga ang nagtutubuhan, ang daanan, they call out names of each other, be very vigilant. And second, kung may napansin kayo na medyo off na, emotionally hurtful na sa mga kaklase nyo or kahit sa sarili nyo, magsumbong kayo. Magsumbong sa proper authorities like the principal or the disciplinary, you know, or the teacher or the guard. Magsumbong kayo when you experience and when you see somebody bullying you or even yung mga kaklase nyo or kasamahan. Because it's not right. No? Hindi maganda ang pagbubuli. Nagpo-cause ito ng emotional damage. Naging uso na yan kapag high school, di ba? Parang emotional damage sa mga kabataan at term. And that's not normal and that's not good. Because when they grow up, these children will carry this, the feeling and also that because they felt like they are in power and what kind of leaders are we gonna have in the future if we know that it's between powerful and weak, diba? What do you think about it? Kung ito siguro isang mawaling tanong na lang syempre ito para sa mga bata o yung payo yun sa mga magulang naman po ano po pa ipapayo nyo sa mga kapwa magulang ninyo upang sa gayon yung mga anak nila kapag anong tamang tips sa mga magulang para yung anak nila sanayan na hindi maging bully at huwag magpabuli ano po pa ipapayo? Correct. Ang payo ko lang sa mga magulang, let's teach our children, no? Ang tamang asal at matutong yung respeto, no? Na whether ano man ang kulay ng bata, whether ano man ang gender niya, ano yung family background niya, whether mahirap ba siya or kung ano yung physical appearance niya or may problema ba sa kanya, let's all respect human dignity. So, dapat bata pa lang sa bahay pa lang, tinuturuan na natin yung mga anak natin ang mga bagay na ganito. So that when they go out in the society, hindi sila nakakaabala at nakakasakit. Yun ang nawawala sa pamilyang Pilipino. When children right now, they disrespect their parents, they don't respect anymore
other human people's lives or even emotions, their thoughts, nagtatawanan na lang because they felt right. So dapat sa bahay pa lang, tuturuan na natin yung mga anak natin. Para doon naman sa mga nabubuhay, no? Yeah, those who felt like they are weak, intimidated, or timid, they should learn that they have a power inside. That strong emotion of being heard. They should also speak out and tell people about it because kapag kinikintin nila yan, something that will happen. They keep it to themselves. I've seen one daughter or kasi may gender ano yung isang sikat na ano sa Pilipinas yung nagpakamatay because he was also cyberbullying, di ba? Oo. Let's not wait for another kid to, excuse me for the term, lalo na in public, a lot of people are listening, but this is the truth. When children feel bad or emotionally bad about people telling them something mentally and emotionally, sometimes these children end their life. And yun yung pinakamasakit kapag tayo ay nananahimik lang. So I would advise to the children na being bullied in the society man or the school, tell authorities about it. You have the right to defend yourself. Ito yung parang pinag-usapan natin kahapon kasama si Major Asilo ng NCRPO. Yung mga magulang, huwag niyo panakot yung tanod, huwag niyo panakot yung principal, yung teacher, yung guardia sa mga polis para kahit paano, yung mga bata, pagka nagsumbong, magsusumbong sila. Kasi minsan pagka tayo mismo mga magulang, papahuli kita sa polis, ipapahuli kita sa guardia, papahuli kita, tatali kita kay principal. Kumbaga, kung palang tinatakot mo na yung anak mo sa mga otoridad, paano nga naman kapag yung bata hihingi ng tulong at wala doon sa moment na yun yung kanyang magulang o kaibigan at wala siyang kakampi, di ba? Sana doon pala sa pagkakataon yun, turuan natin yung mga bata pa lang na magsumbong sa kinauukulan. Ipakilala natin kung sino yung mga dapat pagsumbungan at lapitan sa oras ng pangangailangan. Tama kayo po dyan. That's correct po. Ayan. Maraming salamat po sa oras at pagkakataon na pinagkaloob po ninyo sa amin. At sana yung mga nanay na nakikinig sa atin ngayon, yung mga tatay, sa yung mga estudyante, sana may napulot po kayong kaalaman at informasyon sa ibang Wesa. Dahil, siyempre, kahit pa paano, dapat, sabi ko nga, bukod sa baon, kaalaman, at school supplies, dapat handa rin yung ating sarili. Lalo na sa pagharap ng mga ganyang insidente mo, hindi naasahan yung pagpupuli na yan. Diba? Dahil natin makakontrol yung paligid natin, pero parin naman natin silang, kumbaga paring ulan salangin sa pamagitan ng pagkontra sa kanilang mga ginagawa sa atin. At syempre, pag hindi na kaya, isumbong sa mga otoridad. Mga Wesa, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo at saka sa pagkakataon po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yan mga kapuso, inyo po napakinggan si Miss Wesa Joy Orea, ang Lintong Bureau ng Pilipinas Pitbully. Alam mo, nakakalungkot. Pero ikaw, Elec, kasi ikaw, hindi mo yan magulang. Ikaw, magulang ka na rin. Ibig sabihin, paano mo ihahanda yung sarili mo? Paano mo ihahanda ang sarili mo? Para doon hindi mabuli. Hindi pa nga nakakapagsalita ng dati yung anak ko. Hindi ka, darating ka doon. Ngayon pala siyempre, isipin mo na yan. Isipin mo na yan para hindi mabuli anak mo. Kasi ayaw mo padapuan sa lakaw, sa labas. Pagdating sa school di ba? Sa pagpapatok-patukan siya. Hindi, gusto ko pag natuto na siyang madaling sa tulad, tuturuan mo na siya manampal. Hindi, gusto ko magbigay. Kasi kapag yung bata, ito nakikita ko sa mga bata na to yung mga 1-year-old, 2-year-old, yung mga bata kapag sa isang, dinala mo siya sa isang playground at di mo naturan tamang asal sa pagbibigay. Mga agaw yan ng, mga agaw ng sisaw, mga agaw ng bike, mga agaw ng laruan. Doon pala sa pagkakataon, pwede siya itulak sa isang bata. Walang pakalam siguro. Mga agaw na gumagamit. Ngayon, doon mo, di mo malalaman. Huli ba yung Nakaano lang, no? tinulak yung anak mo
dahil nang agaw siya ng laruan. Ipapaalam ko sana eh, walang pakialam eh. Hindi wag na. Nagkaano lang po, no? O, nagsiselfie na ba yun? Hihiram ka, Hala ka. magagamit ka rin sa bagay. Pangalawa, kapag papasok, siyempre hindi naman lahat ng bata mabait. Siyempre may ugali yan na ako muna eh. Siyempre hindi naman kagad ituturo sa bata yan eh. Pwede siguro ituro, bukod dun sa pagpapaalam, turuan mo na tanggapin yung rejection. Kasi kapag ang bata hindi matutong tumanggap na rejection yan, at lahat na lang pinapalakpakan mo, lahat na lang pinupuri mo, hanggang paglaki niyan, kapag yan ay nakatikim na rejection mula sa teacher, sa kaklase, at sa mga grades bumagsak yan, diyan na uwi depression. Kasi nung bata ako, okay naman na lahat eh. Kahit pangit ako mag-drawing, sabi ng nanay ko, okay lang eh. So, yun. Tapos, kapag kami gusto ko laruan, binibigay sa akin kagad ng tatay ko, okay lang eh. Eh bakit nung ngayon may kaklase ako, naglalaro kami tuwing PE, ayaw ipahiram sa akin yung bola. Bakit yung bola ayaw ipasa sa akin? Eh, nagpa-basketball kayo eh. Alam mo, Kalaban mo. solution. Ang tingin, ang tatay ko. Pwede na. Pwede na. Kasi mag-iipon pa ako, ang mahal ng panganak ngayon, ang mahal dyan sa MCU eh. Ikaw parang Golan, yung anak mo, Oo. ay paano pag nagkaapo ka? Alam ko yung anak mo, naturuan mo maging marunong gumipensa eh. Eh paano kayo mga apo mo? Nabuli one time ano. Sino to? Panganay ko. Yung yung nagde-design? Nabuli yan. Dumugo inom yan dahil sinuntok ng classmate. Dahil, Alam mo, bully talaga yung classmate eh. Alam mo, sabi ko dun, isang bola, binuli. sabi ko sa misis ko, ikaw na pumunta dyan kasi baka mamaya, di ba? Hindi ko mapigilan sa sarili ko. Galit ako sa teacher nun eh. Dahil nasa classroom yung nangyari yun. Buti ko sa labas ng classroom, di ba? Hindi, sa loob ng classroom nangyari yun. Kaya kaya tinatanong ko din dapat yung teacher din, may marunong din eh. Wala yung mga magulang ng nabulisan ako nung nasa abroad daw. Kaya sabi ko, siguro. Ang pumunta lang doon humarap dun sa misis ko ay yung tiyahin tsaka yung lolo. Yung lolo niya tricycle driver. So, pinabayaan na lang. Pero ang sinasabi nga nila, kapag may isang tao doon sa paligid mo na panay ang paninira sa'yo, panay ang inaasar ka, binubuli ka. Alam mo, pinaka maganda daw talaga na ganti dyan, manahimik ka na lang. Alam mo, lalo na kung alam mo sa sarili mo na hindi naman totoo yung kung ano man yung sinasabi sa'yo, hayaan mo siya. Mapapagod din yan kasi once daw ang isang tao ay bully at sumagot ka, pinatulan mo, mas magti-trigger yan para ituloy pa. Pero kung doon pa lang sa unang pagkakataon na tinangka ka niyang i-bully, pero doon pa lang hindi na siya nagtagumpay na makakuha ng sagot sa'yo, kumbaga, mararamdaman niya na, ay sayang lang naman yung effort ko dito. Ako Hindi ito, ako. Eli. Kasi ako, Bully ka? Hindi, marami akong nabubuli sa akin talaga dati. Pero, natuto ko eh. Ano paano ginawa? Hindi ko sinasabi na hindi ka gayahin yung ginawa ko. Ano? Bawal talaga yun kasi bawal sa batas yun eh. Ako kasi, ang mga mabuli sa akin kasi, dati, payat ako dati, tapos maliit. Kaya ka nagpakasaba. Ako naman. Ginawa ko din talaga ng ano. Hindi ako nagsasalita dati. Pero huwag kang magiging physical. Drop na natin sila. Kala ko, Baliches. Payatas pala to eh. Area eh. Layo. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Ang layo pala. Kala ko. Paalam po. Ang MX capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa pag-uwi ng sakit. Tailored for Nasakit pa ang tiyan Follow ko. the brand and go to gmanetwork.com/the best Ihi muna ako. and the QR code. Get